What's up kabisda, kumusta? Bali, ito yung ating next activity. Preparation pa lang naman to sa ating gagawin, no? Ayan, so ito yung basic motor control circuit, schematic diagram para sa phase failure connection. Okay, so ano nga ba ang phase failure connection at ano ang function? Malalaman natin dyan. Pero bago muna, ito muna yung ating panghimagas, biglang lumabas. Kalupit naman, no? Nagsasalita pa eh. Hindi tuloy nakapag-ready. Okay, anyway, focus lang sa goal. Balik tayo dito. So, ano nga ba ang phase failure connection para sa ating motor control circuit? Okay, so ito yun. R1, R2, and R3, no? So, meron tayo ditong across the line, pero lalagyan natin siya ng phase failure connection, okay? Kung ano nga ba ang function yan, so pakiabangan ng ating next video kasi doon tayo magwa-wiring. So, dito preparation pa lang naman to, okay? So, meron tayo ditong 14 pin relay, tatlo, para sa ating mga KE. No, ayan, naka-normally open lahat yan. So, pwede din tayo gagamit ng 11 pin relay. Kamukha nito, itong hawak ko yan. 11 pin relay yan, round type nga lang, okay? So yan ay, 30 volts din yan. So, pwede rin tayo gagamit ng 8 pin relay. So, depende kung ano ang available sa inyo, yun na lang ang gamitin nyo, okay? Pwede ka rin gagamit ng 24 volts, kamukha nito, ayan. Pero mas dadami pa kasi yung yung wiring na gagamitin pag gagamit ka ng 24 volts. So mas maigi na yung 30 volts lahat, okay? So ito yung ating tatlong relay, normally open, R1, R2 and R3 KE. Tapos connected siya sa overload relay protection. So ito yon, OL 95 and 96 normally close. Ayan. So naipaliwanag na to the previous video, kaya mas lalo na natin yang maunawaan kung ano ang ibig sabihin yan. Okay, so bago siya makarating ng push button stop, ito yon, normally close contact. Ayan, 1 and 2. Okay, next is yung push button start. Ayan, 3 and 4, normally open contact. Ayan, so ito yon. Okay, so ulit-ulitin lang natin to para mas lalo nating masaulo lahat yan. Okay, pagkatapos connected siya sa A2 ng magnetic contactor. Tapos yung A1 connected sa neutral. So ito yon. Ayan, A1 and A2 ng magnetic contactor. Alright, next is yung X1 and X2. Yung X1 connected sa A2, tapos yung ayan, tapos yung X2 connected sa neutral. So ito yon, yung contact ng pilot indicator light, X1 and X2 yan, no? Okay, tapos next is yung holding contact, normally open contact sa magnetic contactors. Ito yun, may nakasulat doon na letter M. Ayan, 13 and 14 normally open para sa holding contact ng push button switch. Okay, next is from line 1, 97 and 98 sa overload relay, normally open. So ito pa din yun. Ayan, 97 and 98 yan. Okay, next, yung buzzer natin, wala tayo nyan. Tapos, diretso na tayo sa pilot light na kulay orange, X1 and X2. Ito yun. Tapos yung X2 connected sa neutral para sa fault natin yan. Okay, from line 1, ito naman yung 21 and 22 para sa normally closed ng magnetic contactor. Okay, para sa idle natin yan. Ayan. So ito yun, 21 and 22. Ayan. Yung X1 natin connected sa 22, tapos yung X2 connected sa neutral line. Alright, so ito yung gagamitin natin para sa idle. Okay, so ayun, preparation pa lang naman to para sa ating phase failure connection. Okay, so halimbawa lang lahat to, pero wawiringan natin yan para mas makita ninyo yung resulta. Okay, so importante din yan. Okay, so next, see you in my next video. Thank you for watching.